na sa oras, 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules, April 3, 2024. At welcome po sa nagbabalik na DILG sa DZRH Break Time. At sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, pansamantala nyo pong nakakasama sa programa Elaine Apit. At maliban sa akin, makakasama rin natin sa programa ang Undersecretary for Project Development Management ng Department of Interior and Local Government, ang nag-iisa, si Undersecretary Odilon Pasaraba. Magandang hapon, Yusek! Fresh pa rin kahit yes, kahit magandang busy. hapon, Elaine. Also known as Sister L ng DZRH, ang nag-iisa. Okay? May pambawi ka kaagad. Of course. At magandang hapon, Pilipinas. Tama nga sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, Secretary Benhur Abalos ang nangungumusta sa lahat ng mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Magandang hapon. At syempre, Sister L sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. First Wednesday po ng Abril, kaya kailangan nating magbaklaran. Sabi nga nila kay Deo. Okay, our Mother of Perpetual Help, ipanalangin mo po kami lahat dito sa Pilipinas. Ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ng aming ahensya sa ating mga Pilipino ang pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. At dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel, sa aming website dzrhnews.com.ph, of course sa DZRH News Television cable channels nationwide po yan, at sa inyo pong mga radyo via 666 kHz. Sister L, para naman sa mga katanungan ng ating mga kabarangay, sa mga munisipyo, syudad at probinsya, na pwede niyong idulog sa aming ahensya, rekomendasyon, mga concerns dahil meron tayong DILG Connect. Tayo po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At nako, hello po sa lahat ng mga nakikinig sa, alam mo Yusek, napakadami nakikinig sa atin, yung mga taxi driver, mga nagga-grab, oo. Kasi meron tayong stickering promo dito sa DZRH. Every time na-announce natin yung location, ba nagsusuguran sila. Kaya mahalagang sektor yan. Alam mo naman, ang seguridad, ang Yes. safety ng ating mga kababayan, sila ay nakaatang sa kanilang mga balikat. Yes, oo. Kaya, sa transport sector of talaga. course, mahalagang sektor. Ayan. Hello po sa ating mga Grab drivers, mga angkas. Actually, ang dami nila. Angkas, Joyride. Joyride. Baka magselos kasi yung iba. Banggitin Jeepney natin. drivers, Oo. mga trike din, mga tricycle. Yes, Alam mo oo. naman yan, pinapakialaman din, sinusuporta ng DILG yan. Yes naman. At bago natin na pag-usapan, Yusek, ang iba pa nating mga issue na tatalakayin dito sa ating programa. And of course, meron po tayong mga bisita. Mamaya po, makakausap natin sila at marami tayong pag-uusapan. Pero ngayon po, tumungo muna tayo sa ating latest happenings at aksyon dito sa DILG. Tama, Sister L. Sa The DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa aming ahensya.
Sa ating mga balita, malugod na binabati ng Department of Interior and Local Government o DILG ang bagong talagang hepe ng Philippine National Police na si Police Major General Romel Francisco Marbil. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, buo ang suporta ng ahensya kay PNP Chief Marbil. Ito ay upang maipagpatuloy ang pangako ng DILG para sa isang mapayapa, maayos at ligtas na bansa. Si PNP Chief Romel Francisco Marbil, ang ika-30th PNP Chief, kung saan pangunahan niya ang 232,000 na mga kapulisan sa buong bansa. Binabati natin, Yes. Sister El, si PNP Chief PNP Chief Romel Francisco Marbil. Yes. Sir, congratulations. At Congrats sumusuporta po. naman po si Secretary Benhar at ang DILG at mga lokal na pamahalaan, sir. Sister El, nais ni DILG Secretary Benhar Abalos na magtalaga ng mas maraming pulis sa barangay na apektado ng droga bilang bahagi pa rin ng implementasyon ng Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan program. Inihalimbawa ni Secretary Abalos ang Revitalized Police sa Barangay or RPSB program ng Philippine National Police bilang isa sa mabisang paraan ng BIDA program sa pag-aksyon sa problema sa droga ng ating bansa. Maliban sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan, nakatutok din ang RPSB sa pagbibigay ng assistance ng live birth registrations at home medical assistance. Kabilang din sa isa pang interbensyon ng BIDA ay ang pagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga dating persons deprived of liberties or PDLs sa pamamagitan ng Cash for Work program ng Department of Labor and Employment. Nagpaabot din ng pagbati ang DILG sa bagong Secretary ng National Commission on Muslim Filipinos na si Chief Shika Sabudin Abdru Haim, nakauna-unahang kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos o yun pong NCMF mula sa Tawi-Tawi. Bilang dating board member ng First District ng Tawi-Tawi, si Abdurrahim ay may karanasan na sa lokal na lehislatura at kakayahang maging representante ng 6 na gobernador mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Abalos, kumpiyansa siya sa pamumuno ni Abdurrahim na para mapagyaman pa ang Muslim Filipino culture. Nakahanda rin ang DILG na suportahan ang NCMF para sa isang payapa at progresibong bagong Pilipinas. Another congratulations sa bagong secretary or pamunuan ng NCMF Secretary Abidurrahim. Samantala, pinangunahan naman ng DILG Secretary Benhar Abalos ang oath-taking ceremony kahapon ng 16 na newly promoted na Fire Senior Superintendents ng Bureau of Fire Protection. Sa mensahe ni Secretary Abalos, hinimok niya ang mga ito na panatilihin ang pagkakaroon ng lakas ng loob, integridad at hindi matatawarang dedikasyon para sa serbisyo. Umaasa rin ang ating kalihim na mamumuno ang mga ito ng marangal at aaksyon na isinaalang-alang ang kaligtasan ng bawat mamamayan. At ilan lang yan sa mga balitang hatid ng DILG sa DZRH Break Time. At Yusek, sa ating pagbabalik, may mga makakasama tayong LGU at ating kukumustahin ang sitwasyon sa kanilang lugar ngayong kasagsagan ng El Nino o Tama tagtuyo. ka, Sister El. Kaya binibigay naman natin dito sa DILG, sa DZRH, ang mga actual na leadership, experiences, mga aksyon at resulta na ating tinatamasa dahil may lokal na otonomiya, may lokal na pamahalaan, may gobyerno sa lokal. Oo. Kaya naman, sa ating usapang lokal sa DILG, makakasama natin ang batang-bata pa, Sister El. Bagets. Bagets. Baby face nga eh. Baby Tsaka face. makinis. Marunong kang mangilatis. Siyempre naman. Kaya wala naman mga lokal na pamahalaan natin. Ito lang mga local chief executives natin. Parang stars din. Oo, no? oo naman. Lalo na Oo. pagka sa kanilang lugar, diba? Iba, no? Iba yung arrive. Oo. Siyempre, mga ninong at mga ninang yan. Kaya marami sila Lalo mga na pag may aral. kasalang bayan, di ba, Tama. Yusek? Oh, pero mamaya pupuntahan natin, kakausapin natin ang ating mga bisita after lamang po ng ilang paalala. Pilipinas, ang oras, 15 minuto, makalipas na po ang alas 4 ng hapon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate
of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient. The SEAL is an institutionalized incentive, honor, and recognition program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one sea. The Sea of Good Local Governance. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Minus Lakay Mayor Deo Macalma. Hindi na natapos ang paglalaban ni Lakay Yusek. Baka naman naglalabas siya sa ibang bansa. Doon din nagpatuyo. Alam mo naman. Oo, Iba ang ano. Pero okay lang yun. Minsan-minsan lang naman siya mag-unwind. Tama naman. Ibigay natin kay Mayor Lakay Deo yan. Okay. Kumustahin natin ang ating mga kababayan sa Yes. Norte. Ay, speaking of Norte, mayroon tayong mga kausap mamaya-maya. Pero ngayon po ay kasagsagan ng mainit na panahon at ating kukumustahin ang lokal na pamahalaan sa kanilang pagdugon po sa El Nino. Lalo na po maraming mga taniman ang natutuyot na, nabibitak-bitak ang mga lupa, maraming agri-products ang napipinsala, Yusek, dahil sa matinding init, kulang sa tubig. So, Yusek. Kaya napapanahon Mhm, mhm. na pakinggan at maaring mabigyan ng kasagutan. Okay, kasi solusyon ang iminumungkahi ng ating butihing Mhm. mayor. Sa hapong ito, ating makakasama si Mayor Gian Pierre de Dios, also known as Mayor Jappy ng Munisipalidad ng Anao Tarlac, at Miss Joeline Montero, ang Department Head ng Anao Water Supply System ng Mhm. LGU Anao. Magandang hapon, Mayor Jappy and Ma'am Montero. Good afternoon po, Ma'am Elaine and Yusek Odi. Salamat po at naimbitahan niyo po kami dito sa programa po ng DILG. So sa lahat ng mga taga-Anao, nandito po ang inyong mayor, Mhm. nakaka-proud. At Mayor, bumati ka naman sa kanila. Yes. Sa lahat po ng mga Anawenyos na nakikinig at nanonood po ngayon sa programang ito, bagamat wala po tayong kuryente, Mhm. hello po at mag-ingat po lahat tayo sa init ng panahon ngayon. Mhm. Oh, tama, no. Mhm. So kumusta na po ang bayan ng Anao at the moment, lalong-lalo na sa panahong buwan ng Abril na nararamdaman natin ang heat waves, and ang El Nino phenomenon. Pwedeng paki-describe sa atin ngayon? Well, Yusek, sa sektor po ng agrikultura po namin, patuloy na sumasabay din po ang panahon ng El Nino sa aming bayan. Mhm. Actually, meron pong apektadong 38 hectares Mhm. na ngayon sa bayan namin na nagtatanim po kami ng palay, mais, at may onions din po kami. Okay. So, alam nyo po, lahat naman po tatamaan ng El Nino at nasa gitna pa ho kami ng mga bayan-bayan Mhm. at agricultural area po ang aming lugar. So, talagang malaking apekto po sa amin. Napakataas po ng presyo ng crudo Crudo. o gasolina. Tama. Mhm. At nagre-rely po kami ngayon dahil wala pong irigasyon ang aming lugar. Mhm. So, puro deep well po ang ginagamit nila. Deep well. Kaya naaawa din po ako sa aming mga magsasaka sa panahon ngayon Mhm. dahil hindi nila kalain, nakapagtanim na sila. Pero at the end, tuloy-tuloy po ang hirap pa rin na ginagawa nila sa kanilang mga sakahan. Dahil sa kakulangan nga ng tubig Yes po. or tama ang po. ating irrigation system. Irrigation Oo. system. Sister L? Yes, Mayor, did you, sir, nabanggit niyo po 38 hectares ang inyo pong lupang sinasaka at
ito po ay kinabibilangan ng mga produktong mais at palay ang inyo pong itinatanim. As of now po, gaano kalaki yung may amount po ba tayo? Data kung magkano na po itong kalaki na pinsala ng El Nino dahil nga po matindi ang tagtuyot at wala din po kayong source of water na pwedeng pandilig dun sa mga pananim. Alam niyo, Ma'am Elaine, yan po yung datos na nakuha ko sa Department of Agriculture po namin sa munisipalidad ng Anao. 38 hectares po yung affected areas na po. Affected ito na yun areas. Affected mismo. areas na po na Okay. nandyan na po yung pagtatanim namin ng palay, corn at saka yung sibuyas. Sibuyas. Ganon na po okay. kalaki ang apektadong lugar po sa aming bayan. So, ito ay parang bagong pananim na natuyo or nasa flowering stage na ba tong mga Karamihan pananim po natin? dyan, Yusek Odi, nasa kalagitnaan na po. Kasi kailan lang naman po talaga yung talagang init. So, nagkaroon ng preparasyon na magtanim na sila. So, hindi nila akalain na magbibitak-bitak din yung kanilang mga lupa at talagang tuyong-tuyo po. Sa lahat mga nakikinig dito sa ating DILG, DZRH Break Time, ang municipality ng Anao ay 5th class municipality. So, maaari naming mapakinggan, Mayor, kung ano yung mga hakbangin ninyo or mga aksyon na tulong at suporta sa mga apektado na mga farmers, magsasaka natin sa Anao. Well, ang aming munisipalidad naman po, no, sa tulong po ng national government, regional and provincial government, lahat po yan ay nilalapitan po namin. So marami pong programa rin na binibigay sa amin. Andyan na rin po, libre po yung libre po ngayon yung insurance sa mga Philippine Crop Insurance. Yes, Philippine Crop Insurance na yung mga farmers po namin, sa dami po kasi namin ng mga farmers organization, associations sa amin, bagamat kami po ang pinakamaliit, pero lahat po ng mga farmers namin doon sa bayan namin ay tulong-tulong po na magkaroon ng kaalaman. May mga seminars po kaming ginagawa para po makatulong sa kanila. And very active po ang aming MAU, pati po yung MAU office po namin. Lahat po nagtutulungan po kami. At gusto ko lang po idagdag, sa liit po ng bayan namin at saka sa liit po ng budget namin, kami na lang po ang nagbibigay ng subsidy po, corn seed subsidy. Biruin niyo po, binakalaan po sa kanila, pati po sa vegetable seeds, na pondo po ng aming maliit na bayan. So marami pong nagugulat sa amin paano namin nagagawa yon. Kasi pag nalugi po sila sa tinanim nilang palay, nagkakaroon po sila ng pagkakataon naman na makabawi. Dito po sa programa rin po namin sa lokal na magbigay po kami ng libreng corn seeds. Oh, so at least umaayuda ang Yes. liderato ni Mayor Jappy. At on the part of the DILG, alam mo, Secretary Bernard, natutuwa sa mga ganyang mga demonstration ng leadership at maging ang mga DILG officials natin kasi truly local government units are reflections ng support also ng national government. Ang ganda sinabi ni Mayor Jappy na tumulong ang national government agencies, the Department of Agriculture, tumulong din ang provincial government of Tarlac, no? At syempre, ang mga local communities natin tumutulong. Lalong-lalo na yung sinabi niyang may insurance. Yes, so dapat libre. Napakalaking Oo. bagay Yes, ng oo. libreng insurance. kasi napakataas ngayon ng input variables for rice production, corn Totoo. production, and Opo. vegetables. Kaya talang sinosolusyonan talaga ni Mayor Jappy. At ito pa, no? Mayor, you mentioned about 5th class municipality, sa lahat ng mga nakikinig dito, tubig ay mahalaga, no? Yes. Tama po. And isa sa mga binibigyang pansin ng municipality ng Anao ay lahat ng household ay may safely managed na pinagkukunan ng tubig, no? At kaya naman itong sa klase ng ating nararanasan ngayon na El Nino, itong water project mo ay akmang-akma na papanahon. Ito yung LGU Anao Water Project System. Pwedeng paki-explain kung bakit naging priority nyo to, Ma'am Jovelyn and Mayor, bakit naging priority itong water project system ng ating municipality? Well, umpisahan ko muna, no? And then ipapasa ko sa aming manager, water system manager, kay Ma'am Joelyn.
Alam niyo po, yung proyektong yan ay way back 1990s pa po. 1990. 1990s. Nabigyan po kami ng break, nabigyan po kami ng tulong ng national government noon at nakapagpatayo ng isang deep well source na may overhead tank po. Ngayon po, yung mga sumunod naman ng mga naging mayor ay pinagpatuloy yung programang yan. So, hanggang sa lumaki po ng lumaki, na-cover na po lahat. So, kami na po nagsusupply dun sa lahat ng mga constituents po namin kasi we have 18 barangays. 18 barangays. 18 barangays. Ang At populasyon natin, Mayor, ay? ang population po namin is about 13 to 14,000 Okay. lang po. Ganun lang po kami kaliit. And kung titignan nyo po, napakadami po naming barangay, 18 barangays. So, may mga far-flung barangays po kami na mahirap din i-cater. So, ang ginawa po namin, nagkaroon po kami ng mga proyekto, tinignan po namin kung saan angkop para hindi po nag-aagawan ng tubig. Nilagay po namin sa malalapit na mga areas na clustered na po sila. Itong water pump na to will supply etong barangay na to, kinluster po namin siya. So, yung distribution po namin ngayon, nakaka 90% na po kami. Wow. Sa total population po Population. namin na kailangan mga households. So nakikita po namin and ang maganda po dito, yung water po namin is potable. Potable. Okay? Potable for drinking and pagmamalay ko rin po. Gusto ko po marinig ng aking mga kababayan na sa totoo po, kami pa rin po ang pinaka mababang singil po sa per cubic. Magkano Okay. po, Mayor? 18 pesos po per cubic meter. Samantalang po, yung mga nakakasabay ko po pag may mga seminars, tuwan-tuwa na sila sa 25 pesos, mababa na daw yun. So yung sa amin po, siguro with the quality and services na ginagawa po namin, napakababa po ng presyo. Sa panahon po ngayon, pag di kuryente po kasi yung ibang pump namin, pagka kailangan namin gumamit ng generator, talon-talon na kagad kami. Mahal Di ba ang po? eh. So, Ma'am Joelyn, yung mga nabanggit ko kanina, pero expound mo pa yung mga ginagawa natin ngayon, katulad ng water expansion natin na ginawa recently lang, Yeah, Para and also siguro, Sister El, Mayor, Ma'am Jovelyn, explain mo sa amin yung feasibility at saka profitability nitong venture na to na isang solusyon para sa ating mga lokal na pamahalaan na nangangailangan talaga ng katubigan. Yes po. Bali, ang ano po natin ngayon sa local government of Anao, meron na po tayong 4 na active na pump station na nagkikater po ng 90% na po, sabi ni Mayor, na household sa aming bayan. Ngayon po, last year, nagkaroon po kami ng expansion para sa mga far-flung areas. And malaking tulong po ito dahil kagaya nga po ng mga pumupunta sa offices namin na nagsasabi na talagang wala na silang makuhanan ng tubig. Malaking tulong po yung expansion na yun sa kanila. Kasi talaga pong parang nagkaroon sila ng mag-apply dun sa amin para magkaroon sila ng tubig. So, ang ibig sabihin nun, meron pa kayong 10% na balance sa 100% ng population. Malaking bagay ito, no? Alam mo, lumaki ako na itong water district ay nasa poblasyon lang. Kaya tuwang-tuwa ako nung sinabi ni Ma'am Jovelyn, Sister El, na pati itong mga nasa rural areas, meron silang secured na source ng safely managed and potable water, no? So, and this is a 5th class municipality. Kaya Yes, tuwang-tuwa naman tayo dito. Yeah, Sister El? Actually, Yusek, tsaka Mayor and Ma'am Joey, nakakatuwa dahil napakaraming lugar dito sa Pilipinas ang nangangailangan ng ganyan. Halimbawa ko na lang, Yusek, sa amin, sa Bicol, sa Albay. Sa aming barangay ay wala kaming tubig.
hindi kami nagbabayad ng tubig dahil kumukuha ng tubig dun sa mga bukal. Alam niyo yung bukal, Yes, Mayor? Yung buhay Opo. na water, dun po yung supply. Spring Opo, dun water. lang. At walang mga sariling linya. So, I can't imagine na may mga ganung lugar. Pero kaya naman pala na gawa ng paraan. At sana sa mga nakikinig sa atin, maging inspirasyon nila yung mga ganitong klaseng proyekto. Pero ma'am, ito po nga 18 barangay po ay halos lahat po ba dito, though mayroon pa po tayong 10% na kailangang supplyan, pero ito pong mga 18 barangay na ito, halos lahat po ba ng kabahayan dito ay mayroon ng tubig? At ano po ba yung mga advantages dahil mayroon naman sigurong mga yung deep well na pwede naman kumuha at hindi na kailangang magpakabit ng tubig nung iilan na medyo hikaw sa buhay, Mayor, dahil hindi naman lahat ng yung parang may source of income permanent na kaya nilang kahit magpapakabit ako, magbabayad na lang ako kaysa mag-iigib na lang ako. So, Ma'am Joeline, can you please explain po ano yung mga advantages ng pagkakaroon ng water projects lalo na po sa inyo pong lugar? Yes, ma'am. Bali ngayon po, kung titingnan natin, mahirap talaga sana kasi ang water natin dapat for farmers lang. Pero Opo. dahil meron tayong water system, nabibigyan natin lahat ng mga household. Bali, dyan po sa namin, sa 18 barangays na yan, meron po kaming 2 level 2 na water system, ay na water system. Bali, 20 households po yung kinikater nun. Nagkaroon po kami ng ganung project kasi talagang nung sinurvey po namin, hindi kaya talaga ng mga household na mag-apply ng water. So, nagkaroon tayo ng level 2 Ayun. na Level nagkikater. 2. Yes, po, na nagkikater po ng 20 households. 20 households po. Okay. Ayun, So, yun may, yung- may backup plan. Yes po. Alam nila ang sitwasyon. Oo. They know their local context, no? Yes, oo. Na kung ano yung nararapat. Mm. Yun ang maganda. Yun ang sinasabi natin na hindi naman pwedeng napaka-sophisticated ng solusyon mo na hindi naman akma Yes, sa ating oo. lokal na komunidad. And maganda ang kanilang design. You know, in terms of strategically positioning yung kanilang mga water distribution points, Distribution, yeah. right? Oo, kaya cluster nila yung mga barangay. Mhm. So, design sometimes kailangan din talaga ng commitment Yes. para ma-push at maging successful to mga water projects na to. Tsaka yung consistency and dedication ng isang leader, Yusek, napakahalaga nun. Dahil, Sister El, tanungin natin si Mayor Mhm. Jappy. Ngayong El Nino, Mhm. bumababa ang ating yung tawag dito, paglabas ng tubig, ayun pag-pump ng water. Mhm. Well, meron pong mga areas, may mga areas. Pero yung sa amin po kasi, yung sa water system namin na dinidistribute namin sa mga households, hindi po kasi malalim po siya. Malalim po siya. At saka layo-layo po ang ginawa po namin. Okay. So, yung mga ginagamit po nila for agriculture, mabababaw lang po yun. Oh. So, yun po, mabilis matuyo talaga. ayun sa mga water pump for Yes. irrigation. For irrigation. So multi-purpose to. Opo. Itong water system natin, water project natin Yes. is multi-purpose. Multi-purpose. May for domestic, Yes. may for irrigation, at meron also for yung potable water system. Yes, tama. Oh, this is very good, no? Mhm. Oo. So, kumusta naman ang, ang pangongolekta, pagbabayad ng ating mga constituents? Isa bang hamon sa 5th class municipality ang may water enterprise na tulad nito? Mhm. Well, sa totoo po, hindi naman po kami masyado nagkakaroon din ng problema. Although, meron din, pero hindi lahat. Kasi, yung tubig po ngayon talagang basic necessity naman yan ever since and alam nyo napaka-convenient nga yung iba nga sinasabi dati uso sa amin ang tabo ngayon po hindi na Wow. nagpapakabit na po sila ng shower. May shower na, level up. Yes, kasi sabi ko nga 'di ba mas mabilis maligo pag naka-shower kayo and for 18 pesos po per cubic meter siguro naman po sa isang buwan that's 180 pesos. Mahal pa po yung isang kahan ng sigarilyo kung Ay, naninigarilyo kayo. Totoo ka dyan. Na may So, yun. siguro po hindi na magiging burden sa amin yan. Yung kikitain yan or kayang-kaya naman po 180 pesos per month. And Sister El, ito yung ito yung isa sa mga maganda na itinataas natin yung kumpiyansa ng mga constituents natin na meron tayong safe
na source ng water na hindi na natin, na nagwagwardyahan na ng MHO or ng Department of Health na titignan, na titest yung water quality or kung ano mga test na ginagamit na na-ensure yung safety. Oo. Hindi ka nakakaba-kaba kung baka mamaya pag inom mo dyan, bigla ka na lang sumakit yung tiyan mo, magsuka. Well, quarterly po, meron po kaming water testing. At pinadadala po namin yan para makita namin yung quality kasi mas mahirap po magkasakit sa mga panahon na to, mas mahal. So, may prevention na po kaming ginagawa. Ayun, tama. naman. Prevention is better than cure, sabi nga nila. Napag-uusapan natin, Yusek Mayor De Dios and Ma'am Joeline Montero, ang El Nino. Pero after ng El Nino, after ng summer, meron naman Yusek. Ito naman yung La Nina. Yung madalas kapag ang nagiging problema natin, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan at minsan sobra-sobra na yung bumabagsak na tubig to the point na actually malaki din ang epekto nito sa mga tanim kapag ka, 'di ba Mayor, sobra-sobra yung tubig, Yes. nabubulok sila. Yes. So ano po yung Nalulunod yung paghahanda naman po ninyo para sa La Nina, though hindi pa naman po siya ngayon, but of course Nararamdaman. darating tayo sa time na magkakaroon na po ng mga sunod-sunod or halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Well, nagawa ko na po yan nung nakaraang taon. Umulan po ng 4 na araw. Doon po sa lugar namin. Tuloy-tuloy po yan, walang hintuan. Buti na lang po, nakahiram po ako ng backhoe, na amphibious na backhoe sa DPWH po. Sa lalawigan ng Tarlac, pinahiram po sa amin na i-dredge ko pong mabuti. Yung kanal doon opo. na galing po sa ibang bayan, napalakihan po namin, maganda po yung pagkagawa. So, nung umikot po ako, yung dating gabewang po, ang taas ng tubig, hanggang sakong na lang po. Oh. So, yan po, isa po sa naging successful project po namin sa dredging. And now, gumagawa rin po kami dun sa lugar na mababa po talaga, na palaging lumulubog, 2 meters po ang taas ng tubig. Ngayon po, nagkakaroon po ng dredging doon kasi gagawin din po yan namin na embankment para sa mga tubig din po. Tubig. So, meron din pong ginagawa ngayon na slope protection Importante. na naibigay naman po sa amin ng National Irrigation ng NIA. 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 Together with DPWH. Tuloy-tuloy po ang proyekto po namin doon for dredging. Ginagawa po namin ngayon kasi summer po. Opo. Summer. 'Di ba? Totoo. Pag start po ng tag-ulan, Tag-ulan. hindi na po namin magagawa 'yan. So, yun nga po, malaking pasalamat ko po at syempre po yung mga farm to market roads po namin ngayon, inaayos din namin. Nabigyan din po kami ng DILG ng farm to market road na Importante oo yun. naman. Napakahalaga po niya. napakahalaga po. And sabi ko nga, akala po natin tapos na yung fire month po, no? Hindi pa. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Kaya yung bagong fire truck po namin, care Wow. of. May Maraming bagong fire salamat. truck. Kay Yusek Odi na tinulungan ako Si Secretary mapabilis. Benhar yun. Kay Secretary Benhar, Oo, syempre. siyempre. Pero sabi ko nga, every time makikita ko ni Secretary Benhar, dinadala ko ni Yusek Odi, naaalala niya fire truck talaga. So hanggang sabi ni Secretary Benhar, okay, bago magpasko, makukuha mo na yung fire truck. Maraming salamat po. Secretary, alam niyo ho, napakalaking tulong po sa bayan namin. Maganda po yung aming fire station pero wala po kaming fire truck. Pero ngayon po, mayroon na. ay, taas na po kami. At mga ginagamit na niya Ginagamit na po sa namin. pagdidistribute ng pagrarasyon ng tubig. Oh, ngayong El napakalaking Nino. bagay. Oo. Multi-purpose. Sister L, ang daming nasabi ni Mayor, the water project, yung mga corn sa mga subsidies sa mga Opo. farmers, the crop insurance. Kumusta ka naman? Kumusta ang pagmamayor? Sabi, gusto ko yung kinumusta mo after lahat ng Yes. problema. Kumusta ang pagmamayor, Mayor Sa totoo Jackie? lang po, medyo talagang mahirap po maging chief executive. Pero sabi ko nga po, dedikasyon ang kailangan and kailangan din po mapagpasensya kayo dahil may maganda o pangit kayong gawin. May talagang babati ko sa inyo. So, kailangan lang po marunong kayong magdala and nagpapasalamat ako sa lahat ng bumubuo ng
Municipality of Anao po, sa aking Vice Mayor, sa aming pong mga konsehal, mga kapitan, mga SK, sa lahat po ng opisyalis ng Municipality of Anao, even syempre po sa aming Governor Susan Yap, sa aming pong Congressman Jaime Diaz Coanco, na talagang masisipag po. Kaya kami po talagang naiengganyo rin na magtrabaho dahil sa sipag nila, nakakahiya naman kung tatamad-tamad Tatamad-tamad kami. ka. Oo. Yeah. So, ayan o, Parang nag-enjoy ka naman sa public service. nag-enjoy po, although medyo talagang mahirap lang Mahirap. po. Kasi lahat ng decision making kailangan maging tama and precise po. Para ka kasing isang ama, Mayor. Tama po. Ikaw ang ama ng iyong mga constituents at Tama kailangan lahat ng iyong desisyon ay sa ikabubuti ng iyong mga Naaangkop po constituents. para sa kanila. Yes. Sa ating mga tagapakinig, Sister L, Mayor Jappy, ang municipality ng Anao ay an ilang-ilang municipality. Tama ba ako? Ayun. And dito po naka-house or located ang ating shrine ng Holy Face of Jesus. Miraculous Adjacent po. Shrine. Yeah. Ay, napikuan pa. Adjacent po. pa. Adjacent Oo. po. So, Mukhang nag-enjoy ka, pumunta ka dun eh. mahal natin yung yung lugar na yan. Yung Shrine of Di ba ako the Holy nakakarating? Face. Very miraculous po. Very yan. miraculous, yes. Oo. Maraming kwentong Maraming nagaganap kwento. dyan. Mga milagro na nagaganap sa Holy Feast of Jesus. Kaya, Sister L, pasalamatan na natin ang ating sa Go lahat ng mga ahead, nakikinig, Yusek. no? Maraming salamat, Mayor Jappy. Pero bago namin po kayo, Bago ka nang pakawalan. pakawalan, i-release tulad ng tubig. Pinakawalan. Pakawalan. Then, mga mensahe natin sa ating mga tagapakinig, sa mga partner agencies, together with mga Anaweños. Sa lahat po ng bumubuo ng national government, simula po, siyempre po, unang-una, ang DILG po, no? Na siyang nag-imbita po sa akin dito. Napaka-interesting po na i-share din yung nagaganap po sa aming bayan. So, gusto ko magpasalamat, Ma'am Elaine, Sir Odi, Yusek Odi, at sa lahat po ng mga Anaweño na nakikinig po at nanonood ngayong hapong ito. Basta magsama-sama lang po tayo, may pupuntahan po ang ating lahat na mga programa at yung gusto po natin iangat ang ating lugar para makilala po. Hindi lang po dahil sa ilang-ilang po capital tayo, kung hindi sa mga ibang bagay pa po maging progressive. At sinisigurado ko naman po yung mga farmers po natin sa tulong po ng local government unit ng Anao ay hindi po namin kayo pababayaan at talagang susuporta po kami sa lahat ng inyong mga programa. So sa lahat po ng mga Anaweños na nakikinig at nanonood po ngayon, magandang hapon po at mag-ingat po tayo. God bless po sa inyong lahat. Si Ma'am Joelyn, ma'am, baka mayroon ka babatiin, ma'am. Mayroon ka pa po ba mga pahabol, mga mensahe sa ating mga kalugar dyan sa Anao, dyan sa Maya? Saan ba tayo? Tarlac, ayan. Yes po. Ang ano lang po namin, on behalf of LGU Anao and the Anao Water Supply System, ang ano lang po namin, mensahe lang po namin sa ating mga Anaweño na magtipid po ng tubig. Ayun. Para sa ating lahat din po ang pagtitipid ng tubig. Ayun, oo. I-conserve natin, i-consume natin yung tubig sa tamang pamamaraan, di yung nagsasayang. Yeah, Sister Elian, kaninang pinag-uusapan. Bago ako nagpunta dito, I attended this coordination meeting with the water sector group, no, DNR, DPWH, na din ang NEDA, and ARTA, and Israel government. Maraming mga magandang balita tungkol sa water sector. Ayun. At napakaganda kayo usapan yung mga ganito kasi ang maganda na i-share natin, Yusek, yung mga ganitong proyekto. Baka ito yung magandang gayahin. 'Di ba? Gayahin nyo to. Ito yung ginagaya, hindi yung kung ano ginagaya ninyo online. Yung mga ganito magagandang bagay na para sa ikauunlad at maitutulong natin sa ating mga constituents, lalo sa mga nakikinig sa atin. Ganito po yung gayahin ninyo.
Yeah, Sister El, kaya yan naman yung mithiin ng Mhm. usapang lokal na kailangan nating ibigay sa ating Yes. mga tagapagkinig at mga nanonood ang mga aktual Yes. na example Mhm. at mga demonstration of leadership competence sa Mhm. ating mga lokal na pamahalaan Yes. na kaya pala ng Mhm. lokal na pamahalaan Yes. na mag-provide ng water system Mhm. catering to 90% of the Mhm. household Yes. or Mhm. population, no? Mhm. Leaving only a balance of 10%. Mhm. Okay na yung fire truck. Pwede na din. At nakakatuwa no, Mayor, maraming salamat po si Mayor Gian Pierre de Dios ng Munisipalidad ng Anao Tarlac at si Ma'am Joeline Montero ng Department Head po ng Anao Water Supply System. Maraming salamat po for being here sa DILG sa DZRH Break Time sa pag-share po at malaking tulong yan na magkaroon ng ideya ang atin pang ibang LGU para po dito. At sa atin namang pagbabalik ay ating sasagutin na Yusek. Ikaw ang sasagot sa katanungan ng ating mga kababayan sa DILG Connect. Sa pagbabalik po yan ng ating programa Pilipinas sa oras 51 minutes after 4. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODMA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODMA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our president to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. At nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. At nandito na tayo sa ating segment sa DILG Connect. Atin pong bibigyang pansin at atin pong sasagutin ang katanungan ng ating mga kababayan sa Department of Interior and Local Government. Tama, kakasamang Elaine, narito ang ilang mga katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa DILG na atin namang bibigyan ng kukulang solusyon at aksyon. By the way, Sister El, kumusta naman po ang ating mga kababayan sa Norte? Buddy Jesus, hello? Ayan. Mayroon nga dito nagahay sa Yusek, taga ano daw siya, Apari. Wow! Oo. Uy, kumusta naman sila? Nako. Kalugar mo ito, Yusek. Yeah. Sabi nga ng mga taga-Anao, kailangan magtipid ng tubig. At alam mo naman ang aking mahal na bayan ng Apari, coastal municipality yan. So, lagi mag-ingat and kailangang magiging safe. Yes. So, kasi kanina mukhang nawindang-windang ating mga kababayan sa Cagayan, Yusek, dahil dun sa tsunami alert. 'Di ba kaninang umaga? At ipagdasal natin ang ating mga kapwa Pilipino Sa na nasa Taiwan. Taiwan. Oo. Siyempre ng mga Taiwanese mga kaibigan Yes, natin. oo. Pero ito na, Yusek, dumako tayo sa ating katanungan. Ikaw ang sasagot ngayon, Yusek. Q&A. Kung ang isang sangguniang member daw po, Yusek, ay namatay o voluntaryong nagbitiw sa kanyang pwesto, maaari bang punan ni Governor ang vacancy sa sangguniang bayan by appointment na o na di ka na kailangan ng political party nomination? Nako, matagal na mga mga obtaining circumstance sa sangguniang bayan. So marami pa ring natatanggap ang ating legal service, ang ating DILG na mga katanungan na tulad nito. Kaya kailangan nating isa-isahin to, no? Okay po. So isang sangguniang member ay namatay or may voluntaryong bumitiw sa kanyang pwesto, maaari bang punan ni Governor ang vacancy sa sangguniang bayan
bayan by appointment na di kinakailangan ng Mhm. political party nomination. Yes. So yun yung yun yung issue. Yes, Okay. opo. Sige. Please sa lahat ng mga kabarangay natin, Mhm. gustong-gusto ni Secretary Benhar na magtanong sa DILG. Mhm. Kaya maaring yung sabi nga kanina, maaring yung i-email or i-Viber or i-message sa ating sa ating mga hotline, tumawag para naman we can discuss Mhm. mga development issues and challenges patungkol sa ating mga local government operations. So base po sa local government code of 1991, Sister L, sa kaso po na ang nagkaroon ng permanent vacancy or dahil sa pagkamatay or resignation sa Sangguniang Bayan. So those are the two grounds. Only some of the grounds ng permanent vacancy sa ating Sangguniang Bayan. Una pong papasok po dito ang rule on automatic succession by the other Sanggunian members. Ayun. So, Mhm. ang ibig So, ano ibig sabihin? kailang tataas daw sila. Oh, Okay? mhm. So, halimbawa, kung ang namatay na SB member ay rank number 2, ang papalit sa kanya yung rank number 3. Mhm. And so on. So, ang remaining members na lang ay yung number 7 or number 8 as the case may be. Mhm. So, kailangan itaas muna natin sila Mhm. when we talk about automatic succession. Mhm. Sa same provision din ay ang appointee shall come from the same political party. Okay. So, dun sa nagtanong, Mhm. di kinakailangan ng political party nomination, mali yun. Oh. Kailangan igalang at irespeto natin ang provision ng appointee shall come from the same political yun party pala yun. nung nag-resign, Mhm. nagbitiw, or Or yung namatay. namatay. Okay? Mhm. Same political party ng Sangguniang member who caused the vacancy and shall serve the unexpired term of the vacant office. Ayun. So, Mhm. tama na may appointment, Mhm. ang pagpasok niya doon ay by virtue of appointment, Mhm. pero kailangan niyang kompletuhin yung mga qualification requirements. Mhm. And one of which is the political party Mhm. nomination or affiliation na manggagaling sa highest leader ng political party na Mhm. yan. Mhm. So that therefore dapat bona fide member siya ng political party Mhm. wherein that SB member who caused the vacancy comes from also. Ayun. Okay? Mhm. Therefore, applying the Supreme Court rulings, ang person to be appointed sa bakanting posisyon na yan sa Sangguniang Bayan ay dapat manggaling din sa same party affiliation ng namatay o nag-resign sa member at ang appointee din ay dapat may nominasyon Ayun. at certificate of membership mula sa highest official ng kanyang partido. Ayun. Mhm. Then, ripe for appointment na siya Mhm. Ayun. ng ating gobernador. Ayun. Ayun po, napakalinaw, Yusek. Malinaw ba? Sobrang linaw ng explanation. Napakadaling intindihin, Yusek, So, dun sa mga nakikinig sa atin, kung medyo naguluhan kayo, ibalik nyo lang konti. Tumawag sa atin. Oo, kaya, pwede niyo i-replay itong episode namin para mas maintindihan nila. Sister L, kaya naman ang ating mga MLGOs, please, itap natin ang ating mga mahuhusay at mga talagang dedicated na mga MLGOs at saka mga city, MLGOs kasi is Municipal Local Government Operations. So sila yung mga katuwang natin Katuwang. sa bawat munisipyo at mga city local government operations officers naman sa ating mga syudad. At syempre, meron naman tayong mga provincial directors sa Provincial bawat directors, yes. probinsya. So, alam mo, sobrang nakaposisyon ang ating mga lokal na government operations officer. Alam mo, Yusek, napakaganda ng banggit mo yan, Dahil medyo marami sa ating mga kababayan, hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. May mga kababayan tayo na medyo walang idea, saan ba ako dapat lumapit? May mga ganon tayong natatanggap na question. At napakaganda na nandito ang DILG, para ilapit sa mamamayan. Ang DILG po ay abot na abot ninyo. Nandyan lang po sila. Opo. So kayo lang po yung... Tamang-tama yung sabi mo, abot na abot kasi Yes. nakikita natin sila Mhm. at nandiyan lang sila sa ating mga munisipyo, syudad at mga barangays. Mhm. Kaya naman, Yusek, kung kayo po ay may mga katanungan pa sa DILG, wag po kayong mag-atubili, wag po kayong mag-hesitate na pwede din kayo mag-comment sa ating live sa DILG, mag-message po kayo sa DILG Philippines official Facebook page, mag-send po kayo dyan ng mensahe, for sure po, ang inyo pong mga katanungan ay masasagot. Tama ba ako, Yusek? Tama ka at alam mo naman, kailangan naming ilapit ang gobyerno sa pamamagitan ng DILG na serbisyo sa bawat
sulok ng Pilipinas. Kaya naman ang ating Secretary Benhar Abalos, lahat ng mga kailangang reklamo ay mga suhestyon kailangang aksyonan. Yes. Kaya ang ating sa ating mga field officers, naku, hi, hello dyan. Magandang hapon. Sana lagi kayong maayos at alam namin maraming mga workloads, pero smile. Kahit stress na, no, Yusek. Let's Ganun manage po our talaga. expectations. Yes, ganyan po talaga ang public service. So, Totoo ka dyan. talagang- Kaya sabi nga ni Mayor Jappy kanina, Sister El, mahirap daw. Totoo. Wala namang madali. Wala namang, totoo naman, kahit naman sa trabaho, anong ginagawa natin, mahirap. Pero kapag ikaw ay dedicated at ikaw talaga ay gusto mong magbigay ng serbisyo sa publiko, masarap sa feeling ang maglingkod sa bayan, Yusek. Yeah, let's enjoy the very reason kung bakit tayo ay natawag at sana let's deliver the result. Yes, napakaganda na nga sinabi mo, Yusek. Pero ang bilis ng oras, kailangan na pala natin magpaalam. Maraming salamat po sa mga tumutok, nakinig at sinamahan kami ni Yusek Kapasarabang ngayong hapon. Hanggang sa susunod na Miyerkules po, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Minus la kay Mayor Deo Makalma, kami po ang yung nakasama dito sa programa. Ako po si Elaine Apit. Odi Pasaraba sa ngalan ng DILG and of course sa ngalan ng ating buting Secretary Benhar Abalos, kami nagsasabing ugaliing makinig at suportahan ang DILG sa DCRH Break Ayun. Time. At maraming salamat po. Susunod na programang Balansyado, makakasama nyo dyan si Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 5. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay, Mayor Deo Makalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.